We'll do sonography. Yeah, sonography, see doctor, discharge Lola, and then go back home. Teaching class again. I'm not teaching any Guys, class. so nandito kami ngayon sa bahay ni Janu, and kanina nga sinundo na namin siya. Magsistay siya dun sa Danpor para alagaan yung nanay niya. So we will... Hi, where did you go? For Janu's worry. Tayo guys, meron pang chole bature na darating mamaya. Kain tayo, tsala. Arrive already. Let me see, what is it? Smells very good. Try it. You have to eat it like that. And he cannot breathe. Now we are talking about Lolo. Lolo, Grandfather. Yes. 20 rupees. So, Pen. nasa 15 pesos. Yeah. Right? 15 pesos. Then they will gather up here. बाजू वारो होत हे कापी नाखो ओए कापी नाखो तू नथी Good morning everyone. Nasa sasakyan ako ngayon because we'll be going for our check-up na naman. So this time pinapatawag ako ng doctor every 15 days. Supposedly, dapat bukas kami aalis ni Milan. Pero meron duty si Milan na magkasunod na araw na naman bukas and kinabukasan. So, ngayon na lang kami pumunta. And also, mati-discharge na si Lola ngayon. And ang driver ko, ayan. Good morning, Doc. Driver lang po. Poging driver. So, Milan, what is our agenda for today? Nothing. We'll do sonography. Yeah, sonography, see doctor, discharge Lola, and then go back home. Pero before that, since we are just two right now, pipikapin muna natin si Janu sa bahay niya. Actually, mag-a-absent si Janu, magtatammark lang siya. And then, sasamahan niya ako for my check-up kasi wala nga si mommy ngayon. And then, I'll do sonography first pagkatapos. Aalis si Milan. And then, babalik na lang si Milan when it's time for us to meet the doctor para malaman natin yung posisyon, kung magsi-CS ba tayo or normal delivery, kamusta yung baby, may problema ba, may complications ba. So, ayun. I'll see you all later, guys. Guys, balitaan ko kayo kung ano yung sasabihin ng doctor and kung ano na nga ba yung update. So, bye-bye. Ayan, guys. Here's Doc Milan and right over here we have Janoven. Teaching class again. I'm not teaching any class. You did not even change your clothes. You will go directly like this. I want to change clothes, but Kainay, they will think like you're the doctor there in in the hospital. We will go na, guys. Hi guys, so nandito kami ngayon sa bahay ni Janu and kanina nga sinundo na namin siya and nakita nyo, di ba? And then sinamahan ako ni Janu doon sa may hospital, tapos si Milan pumunta doon sa hospital ni Lola. So nag-discharge na sila doon and ngayon kasama ako ni Janu dito sa bahay niya. Tapos kakain na kami ng lunch. So nag-order lang kami ng Zomato habang mayroon siyang tinatapos na trabaho kasama si Milan, and then uuwi na rin kami sa bahay. Little update nga dun sa sinabi ng doctor, guys. Yung baby namin is normal na, nakapwesto na. Mayroong possibility na ma-normal natin siya. And pinapabalik nga kami after 15 days. Tapos, malaki-laki na rin siya. Okay din yung weight niya. And then, ayun, tumaas na nga din daw yung placenta ko. Regular na siya. Pero hindi pa ako pinag-exercise ng doktor hanggat hindi ako tumutungtong ng 9 months daw. So, pag tumungtong ako ng 9 months, dun daw ako pwedeng mag-exercise, and then, isa-set na nga daw natin kung magsicesarean ba ako or normal. Titignan nila kung yung cord ng bata is nakapalupot, and everything. Pero ayun, and na-discharge na nga din si Lola, gaya nga ng sabi ko, so pauwi na niyan sila sa Maidanpor. Pero dito, inaana namin si Jano if pwede siyang umuwi sa bahay, kasi nga ako lang mag-isa. Bukas may duty si Milan doon, si Papa very busy sa farm. Si Mommy, magsistay siya dun sa Danpor para alagaan yung nanay niya. So, we will see kung ano magiging desisyon ni Mommy, kung uuwi ba siya bukas or mamaya. Kasi,
Ang problema kasi sa akin guys, yung placenta ko is grade 3 placenta na. So, matured na yung placenta ko and anytime pwede nang lumabas yung baby kasi matured na nga. So, pinag-iingat ako ng doktor and tinanong ko nga kung meron chance of preterm labor. Hindi daw niya masabi. So, kapag sumasakit na daw, doon na ako pupunta doon na ako tatakbo sa hospital. And kahit daw na 2 oras yung biyahe namin, wag mag-alala kasi yung labor ko naman is at least 10 to 12 hours pag nanganganay. So, ayun yung update. Kakain muna din kami guys kasi mag-aalas 2 na. Nag-order lang kami. Tapos, baka tapusin lang ni Johnny yung trabaho and pilitin natin siya na umuwi sa bahay. Pero sobrang busy din kasi niya. Titignan niya daw kung matapos niya yung trabaho ngayon, kasama siya sa amin sa pag-uwi. Pero pag hindi matapos, ayun, ako lang mag-isa bukas sa bahay. So, we'll see. Balitaan ko kayo mamaya. Ito yung in-order natin guys. Meron tayong biryani and chole. Uche, what is it Dano? Chole? This is biryani. Kain tayo. And parang meron kami in-order na chore kulcha or chole bature. Kain, where did you go? For Jano's work. Ayan, pinagawa ni Jano yung ano niya. Yung sasabihin niya tomorrow. You will go home, right, Jano? No. Come? I have so much work to do. So much work daw. Ayan o, yung mga pinagawa niya. So, sasabit daw niya yan sa professor niya maya-maya. Ayan guys, this is our food. Meron tayo ditong biryani. This is what? Biryani. This is Curd. curd and this one is Gravy. gravy. So, kain tayo guys. Meron pang chole bature na darating mamaya. Kain tayo, chala. Arrival ready. Let me see, what is it? Chole bhature. Chole bature. Yan, Milan will be tasting this chole kulcha. Taste it, Milan. How was it? Wait, I have to mix Okay, it there's up. salad also and papad, no? They gave. मैं पापड़ नहीं छोड़ा इसका. Okay, this is sa ano, biryani. Mukhang masarap. It smells very good. Try it. You have to eat it like that. Yummy. Sarap na. Tara guys, let's go and eat. Chalo, Jano Ben. चलो bye bye. Bye-bye. Thank you. Ayan guys, aalis na si Jano. Thank you. Ito yung school ni Jano guys. Merong hospital dyan. Tsaka merong ATM. So napapansin nyo, ang daming tao. Alabas na kami, pauwi na kami sa bahay. Magpapagas muna kami guys kasi sobrang ano na yung tank namin. 172 na lang. So Milan don't want to We need to keep the tank full. Always. We are going home now because we have to go to hospital again, no Milan? Yes. Tell them what happened. Lola just got discharged and then the tube got stuck again and he cannot breathe. Now we are talking about Lolo, grandfather. Yes. Now he's admitted in the hospital. So I'll go there again after so, dropping you. So ayun, nida-drop lang ako ni Doc Milan tapos pupunta na siya sa hospital again. Sobrang ano guys, sobrang hectic ng araw na to. So magpapagas lang kami and then we'll directly go home. We'll be reaching around 5 o'clock. So 4 o'clock na. Ayun. We'll see you later. Cow traffic. Beep beep. This is normal scenario for you, no Milan? Yes. Cow roaming around. Yeah. Ayan o. Clear na naman yung road. Pero every now and then may makikita ka mga baboy na pakalat-kalat, baka, mga kalabaw. And sa street, sa side by side, may mga nagtitinda ng iba't ibang mga items. Ayan, may nag-harvest ng mga mangga and kera, bananas. Pili kami ng kulfi guys. Milan, I like this kulfi so much. How much for one kulfi kasi? 20? 20 rupees. So, 10. nasa 15 pesos. Yeah, Right? 15 peso. Very costly. It's costly, considered costly. It's mawo kulfi. Para siyang kalasa ng buko salad. It's like buko salad, Milan, but in a form of ice cream. So, we are currently here in Rajpipla. So, kukunin namin yung susi kay Papa. Nasa hospital siya. Almost all mango farm is about to finish. And there is so much grass already because of the rainy season.
And then they are getting mango like this. Oh. Then they will gather up here. That guy will pick from the tree and then this guy will catch it down. This is our province, guys, below the mountain. Farm life. Huh? This is our banana farm. Some bananas are almost ready, like this one. And that one, look, it can't even bear the weight anymore. And these workers are cutting the baby plants to leave one plant. We will leave one plant, another plant we will cut, only one to grow. જો ઈયો કાપેલો નહીં પેલો કાપેલો નહીં ને ઈયો કાપેલો છે હા અને આયો કાપવાનો ના ઈયો બીન કાપી નાખો ને એની બાજુ વાળો હોત હા એ કાપી નાખો ઓય ઓય કાપી નાખો બસ કકુ જોજે કાપેલા ને કાપેલા પીલા ના છોડતી પાછી Look, this is, she is not working at all. She is just standing like this there. Lazy labor work. કેટલો મોટો ડોળો જ રમેશ કે અમે ડોળા ભાગીને મોટો ડોળો હોય ઓય માય છોકરી આયા છે કઈ ગયા મમ્મી જાનુ માસી અત્યારે જોયું મેં તું નથી મને લાત મારીશ લાત મારસ જો લાત મારીશ મને તું હા હે lahat maras. Hi guys, so nakauwi na kami dito sa bahay and nakapag-freshen up na ako as you guys can see. And meron pala akong sasabihin sa inyo. Kanina kasi, ina-open ni Milan yung report ko and yung binigay na ano sa akin mula sa hospital. Nung nandun kami ni Jano, wala naman silang sinabi sa amin na may problema and all. Pero nung tinignan ni Milan, nakita niya na merong nakalagay na 3 loophole daw, which means yung cord nakapalipit dun sa neck ng bata. So 3 beses daw siyang nakapalupot dun sa neck niya. So medyo yung concern si Milan.
Kasi baka nga ma-strangulate yung bata sa loob. So, tinanong namin yung friend namin na doctor din. And then, sabi niya, there's nothing to be worried about daw. Kasi okay naman. Malikot lang daw yung bata and meron pa naman daw time para maalis yon. And after 15 days, kapag hindi naalis, doon na daw magdidesisyon kung ano yung gagawin. So, wala daw dapat ipagkabahala masyado. Wag daw ako magpa-stress. Kasi kanina guys, wala si Milan sa hospital para tanungin yung mga bagay na to. Kasi naiwanan nga kaming dalawa ni Jano doon sa hospital para magpa-check up and magpa-sonography. Tapos kami lang yung nakiusap sa doktor. Si Milan, kailangan niyang pumunta doon sa hospital kung saan naka-admit si Lola kasi i-discharge na nga siya. Kailangang i-check kung paano ba lalanggasin yung sugat niya, lilinisin yung sugat ni Lola. Tapos si Milan yung magtuturo doon sa nurse na maglilinis sa bahay nila, sa bahay ni na Lola. So ayun, kailangan niyang pumunta. So hati talaga siya, nahati yung oras niya. So hindi na niya ako naasikaso kasi nga mas importante yung kay Lola and yung sa akin check up lang din. So pagka uwi sa bahay, agad-agad niyang chinek yung mga documents ko din. And then, nasabi niya na nga sa akin na concern nga daw siya doon sa cord na nakapalupot doon sa neck ng baby namin. Neck ng baby. So, ayun, tinanong namin yung iba't ibang mga doktor. Sabi nila, okay lang daw yon kasi meron pa namang water dito sa loob. And iikot pa naman daw siya. After 34 weeks, kapag hindi na siya umikot and nakapalupot pa rin, baka mas-CS na ako kasi baka hindi na makahinga yung bata and masakal siya dun sa cord na nakapalupot sa leeg niya. So, gusto ko sanang tanong sa inyo guys, kung meron bang naka-experience sa inyo. Nagtataka naman ako, bakit ang likot-likot naman ng baby ko guys. Kahapon, just me, Marimar, kung makikita nyo lang and kung ma-upload ko lang dito sa online yung mga pagkit ng bata. Actually, dinidihan ko kasi nakikita mo talaga na gumaganon yung ano niya, yung kamay niya, nakaumbok, umaalon yung tiyan ko. Pero hindi ko kasi pwedeng ipakita guys kasi medyo traditional pa yung mga tao dito. And nahiya naman din akong ipakita sa lahat, 'di ba? So ayun, yun yung update sa amin, update dun sa pregnancy check-up, and pinapabalik kami after 15 days. So, ayun guys, balitaan nyo ako kung merong same case, same scenario, and anong nangyari after ng ilang days, kung naging humiwalay ba yung cord or nagstay siya and sini-S kayo. So, ayun, I'll see you all tomorrow and I'll update you guys.